Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message or advice ng mystical cards para sa mga Gemini. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung card na nagpapaalala sa iyo na may mga taong totoo sa iyo. Kailangan alam mo kung saan mo maaasahan yung bawat kaibigan mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, yung oras mo, mas natutuon na sa trabaho o kaya sa mga prioridad. Ganon din naman yung mga friends mo, pero may mga kaibigan ka pa rin naman na maaasahan mo pagdating sa problema sa personal, sa trabaho man, or love life. Maganda kasing makausap yung kaibigan na makaka-relate sa mga pinagdaraanan mo. Yung kaibigan na marunong mag-obserba, marunong makinig, at saka matututo ka. At saka paalala din itong cards na ito na magkaroon ka ng time para sa sarili mo. Yung pag-aalaga sa sarili ay isa rin sa paraan para makasurvive ka sa anumang problems na kinakaharap. Bago ko nga pala simulan itong reading na ito ay nagtanong na ako sa mga cards. Ang unang tanong ay kung ano ang nais mo. 3 of Swords, Knight of Wands at 5 of Pentacles. Napakalinaw sa mga cards mo na gusto mong maging malaya sa mga painful na situation. Kasi base sa mga cards, hindi lang naman yung pagmamahal mo at saka yung tiwala, yung nasayang, kundi pati na rin yung effort mo sa situation. Kumbaga, nasayang yung panahon mo dun sa person. At itong painful na sitwasyon na to ay hindi magtatagal. Kung bakit? Kasi marami ng kabiguan na nangyari sa buhay mo. Yung mga miss na opportunities. Pero nananatili ka pa ring matatag. Kaya yung problema mo hindi magtatagal. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, nagkaroon ka ng maling akala. Dahil sa nagkakaroon ng miscommunication at saka meron ka rin hindi mga nauunawaan. Dahil nga sa ganitong sitwasyon, naudyukan ka na magpalit na lang ng trabaho or magtayo na lang ng sariling negosyo. At ang ilan sa inyo, dahil sa ganitong sitwasyon, ay nawala yung confidence mo at saka lalo ka pang na-stress. At pinapaliwanag ng mga cards na kailangan mong mag-obserba bago magdesisyon. At mas gamitin ang kaalaman kesa sa emosyon. Para hindi dumami yung problems mo. Para sa mga nasa relationship, kung ang ilan sa inyo may nakikita ka ng problema sa relasyon, sabihin mo ito sa person mo para makasurvive ang relasyon nyo. Kasi kung walang komunikasyon, mauuwi sa breakup, paghihiwalay o kaya yung aabandonahin yung relasyon. Single ka man or nasa relationship, nakadalawang cards na yung person ay heartbreaker. At ang ibang single naman, akala mo yung potential person, nagkakaintindihan na kayo. Pero, parang walang nangyari. Ang ilan sa inyo nakita mo pa na
meron na siyang iba. At saka buti na lang wala na yung heartbreaker na person. Kasi kung nagawa niya ito sa iyo, magagawa niya rin sa iba. Marami na rin pinaasa itong person na ito. Naka-4 na cards na siya na meron talaga siyang relasyon na pinagsasabay. Ito yung cards para sa hadlang. 2 of Pentacles, Queen of Pentacles, at 2 of Cups. Ang hinahanap ng person na ito, or maybe ikaw, yung person na magpo-provide sa'yo, yung good provider. Mas dun mag-aalay ng atensyon yung person. At saka magkakaroon ng clarity sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, lalo na kung may problem ka sa financial. Unti-unti mong makikita na kumikita ka sa business mo o kaya sa trabaho. Kahit na nagiging maganda yung takbo ng karir mo, negosyo, or daloy ng financial, huwag ka pa ring huminto na matuto. Makinig ka sa taong nagbibigay sa iyo ng advice patungkol sa career, negosyo, or financial. Bukod sa mababayaran mo na yung mga nahiram mong financial, mababayaran mo rin yung bills. Naka-2 cards ka na para sa temporary na problema. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo ay nakatagpo ka ng person na pareho kayo ng goal sa buhay. Pareho kayong responsable at saka committed sa relationship. Feeling ng person mo kayo yung nakatadhana. May posibilidad din na may family business o kaya magkasosyo kayo ng person mo sa negosyo. Pareho man kayong busy, meron pa ring time na magkausap kayo or time para sa relasyon. Para sa ilang single, kung hindi ka ready makipagrelasyon, tapatin mo yung person sa kung ano yung standards mo. Huwag mong paasahin yung person na may patutunguhan yung connection nyo. Huwag yung kung kailan gusto mo lang magpakita, nandun ka. Meron kasing potential person na hindi kayang pagsabayin yung career at saka love life. Pero mas importante sa person yung kumita. Pero destiny na yung pinapakita ng cards, kaya huwag mong palagpasin. Kilalanin mo yung potential person para hindi ka magsisi. Ito naman yung mga cards para sa solution. The Lovers, Ace of Swords, at 9 of Wands. Napaka-positive ng mga cards na ito kasi ibibigay sa'yo ng universe kung ano yung kahilingan mo. Maybe hindi katulad sa kagustuhan mo. Pero ito yung solusyon na para protektahan kung ano yung dumating na totoong tao sa buhay mo. Sa kalusugan, makakatanggap ka ng moral support sa mga kaibigan mo, sa family mo, at saka sa mga doktor or nag-aalaga sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, yung pagkakaroon mo ng sakit, nagkaroon ka ng mental clarity na kailangan mong pangalagaan yung kalusugan mo. May mga ginagawa ka ng health plan o kaya moderation. Ano man ang karamdaman mo, huwag kang mag-give up kasi yung mga taong sumusuporta sa'yo, hindi ka sinusukuan. Para sa ilang single, meron ka ng matagal na kilalang person na ngayon palang madedevelop yung feelings nyo sa isa't isa. Pareho kayo ng mindset at saka
makakagaanan mo kaagad siya ng loob. Kahit na ang ilang single ay broken-hearted ka pa rin, yun yung nararamdaman mo, yung trauma sa nakaraan, i-welcome mo yung bagong love na dumarating sa buhay mo. Isa ito sa parte ng pag-move on mo sa buhay. Ang ilan na nasa relationship, hindi naman kayo nagkahiwalay ng person mo eh. Ang iba na byuda, ang iba naman kasi wala ngang divorce sa atin. Pero wala na kayong koneksyon. Nakatagpo ka ng totoong person na magmamahal sa iyo at ito yung poprotektahan mo. Hindi na masasayang yung pagmamahal na iaalay mo. Alamin naman natin yung message ng spirit guide mo. Itong message ng spirit guide mo, yung bang nagkaroon ng pagkalito sa mga sitwasyon na naranasan mo. Kasi yung nais mo o yung gusto mong mangyari sa buhay mo ay lahat naging kabaliktaran. Kaya pinapagamit sa'yo ng spirit guide mo yung talas ng pakiramdam mo para mapunta ka sa tamang direksyon kahit na may mga nakakalitong sitwasyon na dumarating. Ito na yung tamang panahon para sa renewal na para i-welcome mo yung mga magandang oportunidad na darating sa buhay mo. Maniwala at magtiwala na merong darating na mas makakabuti para sa iyo. Maging ready sa next chapter na sisimulan. Kung ano man yung mga pagkakamali na nangyari sa nakaraan, ay kalimutan mo na ito. Huwag mong hayaan na dalhin mo ito sa bagong sisimulan mo na buhay. Kasi magkakaroon lang ng delay. At para hindi ka mawala sa focus, marami pang magandang darating sa buhay mo na ito yung dapat mong harapin. Alamin naman natin kung ano ang final card. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Itong Queen of Wands ang nagsasabi na buo na yung desisyon mo na mas harapin kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo at kalimutan na yung mga bagay na nalagpasan mo. Marami ka nang binabago sa sarili mo para mas maging mabuting tao, maging maganda yung kapalaran mo at saka yung nababalanse mo din yung pagmamahal sa sarili at saka sa kapwa. Magpapatuloy yung improvement mo sa buhay at saka matapang ka na this time. At saka katulad ng pinakita sa mystical cards, kung meron ka mang problem, sabihin mo sa mga taong napagkakatiwalaan mo or yung libangin mo yung sarili mo para hindi ka ma-focus sa problem. At ang magiging focus mo na sa ngayon ay yung mga taong nagbibigay saya sa iyo at saka yung maipagpatuloy yung success sa buhay. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aquarius, Leo, Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Libra, Aries at Capricorn. Pwedeng hanggang dito sa charms, mag-resonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. K,
W, R, L, at B.